Hawak-hawak pa rin ni Leonardo ang kamay ni Sandra na marating nilang lobby ng hotel kung saan daw naghihintay ang mga visitor na isang buong pamilya. Kahit di komportable, hinayaan na lang ni Sandra, mas gugustuhin pa niyang magpahila sa boss niya kaysa makorner na naman ni Aldrin na nakasunod pala sa kanila. Ngunit nanlaki ang kanyang mga mata na makita niyang isa sa mga bisitang naghihintay, na walang iba kundi ang sendor at kaibigan ng kanyang ama na si Roman Arevalo, at hindi ito nag-iisa dahil kasama rin ito ang anak na babaeng pinatalsik niya noon sa eskwelahan niya. Hindi niya alam kung bakit bigla siyang kinabahan na maalala niya ang huling banta sa kanya ng babae bago to tuluyang lumayas sa universidad na iyon. I swear you will pay for this shit. Sa kahit anong paraan gagantihan kita. Hindi man ngayon kundi balang araw kapag nag-cruise muli ang landas natin. At bago pa man mapalingon ng mag-ama at makita siya, mabilis na bumitaw si Sandra sa pagkakahawak ni Leonardo. Pupunta lang ako sa ladies' room, nagmamadaling paalam ng dalaga. Halos takbuhin niya ang papunta sa banyo para lang makapagtago. Aware naman siya na may bad karma din ang mga masasamang pinagkagagawa niya, pero bakit kailangan dito pa siya makita ng mga taong nakalaban niya noon? Dahil ba nasa sitwasyon siya ngayong walang kalaban-laban pag binalikan siya ng mga to? You're hiding. Napaigtad si Sandra nang marinig ang pamilyar na boses na sumulpot mula sa kung saan. At nang lumingon siya'y lalong umasim ang mukha na makita niya si Aldrin. Sinusundan mo ba ako? Imbes sagutin siya, tumawa lang to na nakakaloko na lalong nagpakunot sa noon ang dalaga. May nakakatawa ba sa sinabi ko? I said, you're hiding. Hindi siya bingi para kailangan ipaulit kay Aldrin ang sinabi nito kanina. Gayunman nagtataka pa rin si Sandra dahil parang may ibig sabihin to. At alam ko kung sinong pinagtataguan mo, Miss Mondragon, so don't deny it. Para naman tala nito sa pagkaumid niya ng dila. Gayunman wala siyang balak magpasindak sa lalaking to. Magde-deny siya hanggat kaya niya. Wala akong alam sa sinasabi mo, gago ka, so shut up. Lalo siyang tinawanan ni Aldrin. I know who you really are, Miss Mondragon. First meeting pa lang natin, kilala na agad kita. At di lang ako sa farm na tong nakakaalam sa tunay na pagkatao mo. Kahit gulat na gulat, di pa rin yun pinakita ni Sandra sa kaharap. Kung ganun, alam na pala kung sino ko. Hindi ba dapat alam mo na hindi ako dapat tinatrato ng ganyan? At mas lalong di mo ako dapat sinisindak. Ngunit sa halip sumagot ay isang nang-uuyam ng ngiti lang ang ibinigay sa kanya ni Aldrin. Because a bird cannot fly with broken wings. Makahulugang sa amin ito. Pero hindi tangang dalaga para hindi yun makuha. Tila nagsasabi nga to ng totoo na alam nito kung sino ba talaga ang isang Sandra Mondragon. She cursed silently. Paano kaya nalaman ang kumag na tong tungkol doon? Ngunit ang isa pang mahalagang tanong na kailangan niyang malaman ay kung sino pang tinutukoy ni Aldrin na nakakaalam din daw ng katotohanan tungkol sa pagkatao niya. Humugot siya na malalim na hininga para payapain ang sarili. If you really know me, Sir Aldrin, alam mo na hindi mo ako matatakot ng ganyan lang. Baka di mo pa alam kung sino-sino ng mga kumalaban sa akin, pero napabagsak ko. And for your information, alikabok ka lang kumpara sa kanila. Sa isang ihip ko lang siguradong babagsak ka. Pagkakataon naman ngayon ni Sandra ang ngumisi na makita niya, pinamulahan ng mukha ang lalaki dahil sa pang-insulto niya. Pero agad tong nakaisip ng pambawi. Magagawa mo kaya yon kung kahit ang sariling ama mo ay itinatakwil ka na? Kaya ka nga niya pinatapon, diba? At ano sa tingin mo ang gagawin ng mga taong pinagtataguan mo sa lobby kapag nalaman ng taong matagal nilang gustong pagkagantihan ay nandito at walang kalaban-laban? Sandra gritted his teeth. Ang mga sinabi ni Aldrin ang malakas na nagpatunay na talagang kilala nga siya nito. What do you really want? Why are you doing this to me? Kung first meeting pa lang natin kilala mo na ako, ba't nagpakita ka ba ng interes sa akin? Alam mo na hindi lang ang mga kagaya mong hindi ko papatulan, Sir Aldrin. Walang ligoy na saad niya sa tono ng uuyam. Because I like you, so that's why. Kaya gusto mo ako i-blackmail? Lihim na nakuyom ng dalaga ang mga kamay niya. Akala mo ba gagana sa akin yon? FYI, kahit itakwil pa ako ng buong mundo, I don't care. Kaya ko ipagtanggol ang sarili ko. Ngumisi lang si Aldrin na parang punong-puno pa ng kumpiyansa. Aware ka naman siguro sa patakaran dito sa farm na kaming dalawa ni Leonardo ang pwedeng mag-hire na aplikante. Pero pagdating sa pag-determinate ng mga empleyado, nasa akin ang huling desisyon. So walang magagawa ang boss mo kung tanggalin man kita na ngayon, Miss Mondragon, at ibaban ka dito sa farm habang buhay. Aware nga siya sa bagay na yun at di naman sana yung big deal kay Sandra. Gusto niyang isigaw sa mukha ni Aldrin na gawin ang gustong gawin dahil kaya rin niyang sirain ang buhay nito kung gugustuhin niya. Pero nakita ng dalagang seryoso to sa pagbabanta.
Pag nagkataon, handa na ba siyang bumalik sa poder ni Don Matias na wala pang nararating? At ang isa pa sa inaalala ni Sandra ngayon, kaya ba niyang malayo kay Leonardo? Gayong nasanay na siya na kasama ito sa araw-araw? Date me, or else? Lumapad ang pagkakangisi ng walang hiyang HR manager nang mapansin kung paano natigilan ang dalaga. Mukhang basang-basa nitong tumatakbo sa isipan niya ng mga sandaling iyon. I will fire you right away. Do you think I'm scared? Palaban pa ring sagot ng dalaga. Hindi ang isang HR manager lang na kagaya mong magpapasindak sa akin. Bastard? Tama. Isang hamak na HR manager lang ako rito. Ngumisi itong parang demonyo. But, my family owns it. Kahit itanong mo pa sa mga empleyado rito. Wala siyang nakikitang dahilan para gumawa to ng kasinungalingan tungkol doon. At kita yon sa mukha nito kahit naniniwala siya. Pamilya nga nito ang may-ari ng farm. Napatiimbagang siya. Kung nakakamatay lang ang tingin na ipinukol niya kay Aldrin, baka kanina pa ito pinaglalamayan. Shit you! Nakangising nilapit itong mukha sa mukha niya na halos wala ng distansya. Pero hindi nagpatinag si Sandra. Just yes or no. Madali akong kausap. Gusto niyang manginig sa galit. Sa tanang buhay niya, simula ng talikuran niya ang pagiging nerd, never niyang naranasan ng ma-blackmail. Dahil gawain niya yun. Ngayon niya lang ulit naramdaman na maging helpless. Yung feeling na wala siya magawa kahit meron naman. Sabi na nga ba iba talaga kapag na-involve ang puso. Pwede naman siyang mag-no at umuwi na lang sa poder ni Don Matias. Kahit papano handa na si Sandrang lunukin ang pride. Makaganti lang siya sa hayop na Aldrin na to. Ngunit paano si Leonardo? Kung bakit kasi hindi niya nakayang malayo dito. Gayong hindi pa man malinaw sa dalaga kung ano ba talaga ang feelings na meron siya para sa binata. Sigurista akong tao. Kailangan ko ng written agreement. Naggangalit ang ngiping sagot ni Sandra kapag kuwan. At sa paraan ng pag-isi ni Aldrin sigurado, sapat na ang sinabi niyang yon para maintindihan nito ang sagot niya. Ipapadala ko yun sa'yo bukas na bukas din, pero may isang kondisyon pa ako. Tiningnan niya to ng matalim. Sabihin mo na agad at lumayas ka na. Nasusuka ako sa pagbumukha mong hayop ka Hindi pinansin ni Aldrin ang galit niya. Muli nitong nilapit ang mukha sa mukha niya. Hindi to tumigil sa paglapit hanggat di siya nito nasusukol sa pinto ng ladies' room, tsaka muling bumulong. Kanina pa hinahanap ni Leonardo si Sandra. Yayayain na sana niya to na umuwi na dahil tapos na ang pakikipag-usap niya sa mga guest. Mabilisan lang yon pero agad naman niyang nakumbinse na magstay sa hotel nila. Sa bagay wala pa namang naging guest o kliyente ang bukid ni Luis na hindi napapayag ni Leonardo na manatili roon. Ang totoo niyan kaya't binilisan niya para makauwi na agad sila ni Sandra. Bukod sa nahihiya siya sa dalaga dahil inistorbo niya ang day off nito, gusto rin ng binatang ituloy ang plano nila na papanood ng bagong TV series sa Netflix. Ideya yon ng dalaga pero siya tong excited mula pa kahapon nang planuhin nila yon bago sila nag-rest day. At sa buong buhay niya bilang general manager ng farm, ngayon lang siya na-excite ng ganito kapag day off. Dahil nga kahit rest day niya, nagtatrabaho pa rin siya dahil nabobore siya sa kubo. Pero iba na ngayon, ibang-iba na. At alam ni Leonardo na dahil yon kay Sandra. Di niya napigilan ang pagsilay na matamis ng ngiti sa kanyang mga labi nang maalala ang dalaga. Parang kinikilig ang puso niya na hindi niya maintindihan. Nakangiti pa rin siya nang tunguhin niya ang ladies' room. Nagpaalam nga pala si Sandra kaninang pupunta roon. Ang ipinagtataka lang niya kung bakit ito natagalan o baka naman may pinuntahan pang iba. Napahinto sa paglalakad si Leonardo nang humahin ng tingin niya sa harap ng ladies' room. May nakita siyang babaeng nakasandal sa pinto habang may kahalikang lalaki at hindi siya maaaring magkamali. Ang babae at lalaking nakikita niya ngayon na naghahalikan ay walang iba kundi sina Sandra at Aldrin. Otomatikong tumiim ang bagang ng binata na ikiyom ang kanyang mga kamay sa nasaksihan. Alam niya wala siyang karapatang magalit dahil wala naman silang relasyon ni Sandra. Pero simula na may nangyaring intimate sa kanila, sa loob-loob niya inangkin niya ng pag-aari ito. Batid naman niya na mali iyon at sa pagiging liberated ni Sandra, malabong pumayag itong angkinin niya basta-basta. Tanggap naman na yun Ang mahirap lang tanggapin dahil ang lalaking ipinalit nito sa kanya, walang iba kundi si Aldrin pa, na siya ring umagaw sa unang fiancé ni Leonardo. Hindi niya alam kung ganong katagal naghalikan si Aldrin at Sandra, pero nang maramdaman niyang titigil na ang mga to, mabilis siyang sumibat bago pa man siya makita ng dalawa at pagtawanan, lalo na ni Aldrin.
Bibigyan kita na hanggang bukas para magdesisyon. Ayokong sabihin mo na wala akong puso dahil binibigla kita. Tila nang aasar pang pahayag ni Aldrin bago sila naghiwalay nung araw na yon. Muntik na siyang pigilan ng pride niya. Pinakaayaw pa naman niyang pinagmumukhang walang choice. Ngunit yon ang kailangan niya ngayon. Dapat, malaman muna niya na talagang pamilya ni Aldrin ang may-aring nitong farm at may kapangyarihan to para tanggalin at iban siya roon. At ang tayong paraan lang ay si Leonardo. Siguradong alam nito ang buong katotohanan? Huwag kang feeling gwapo dahil gago ka lang. Gigil niyang sabi kay Aldrin nang magpa-cute pa ito sa kanya. Pagkasabi noon, nagmamadali siyang umalis para balikan sa lobby si Leonardo. Ang tagal na rin niyang nawala kaya't baka tapos na rin tong makipag-usap sa mga guest at baka nasa hotel room na rin ang pamilya ni Roman Arevalo. Hayop ka, Aldrin. Kung inaakala mong masisindak mo ako ng ganito, pues nagkakamali ka dahil mamamatay muna ako bago mo ma-date. Buo na sana ang desisyon ni Sandra ang i-decline ng offer ng HR manager kahit kamag-anak o hindi man to na may-ari ng farm. For sure naman tutulungan din siya ni Leonardo kapag sinabi niyang totoo. Hindi niya kaya mahiwalay dito ngunit mas hindi kaya ni Sandra na kay Aldrin makipag-date sa loob ng 1 taon. Pero kung kailan handa ng dalaga na piliin si Leonardo na ito ang makadate niya sa loob ng 1 taon, saka naman niya to nakita sa di kalayuan, kahalikan ng ex-fiancé nitong si Iris. Magkayakap pa ang dalawa habang nakasandal sa malaking puno ang babaeng manager. Medyo tago kasi ang kinaroroonan ng dalawa at walang ibang tao sa paligid. Ibig bang sabihin ganon ang ginagawa ng dalawa kapag nagkikita at wala siya? Bumabalik na ba si Leonardo kay Iris kaya't ganon na lang ito kung magalit sa pinsan? Umawang ang bibig ni Sandra at di niya maintindihan kung bakit bigla na lang tumulo ang mga luha niya habang nakatiimbagang. Ang tanging naiintindihan lamang niya ng mga sandaling iyon ay ang kirot na biglang umalipin sa puso niya. Nasaktan siya sa nakita dahil aminado na siya na may pawang na sa kanyang puso si Leonardo. User talagang gagong yon, babaero pa. Kaya pala sinasabi niya na active ang sex life niya. Patuloy na paghihimutok ni Sandra habang palayo siya sa hotel. Di siya nagpakita kay Leonardo at di na rin niya binalikan si Aldrin. Mga hayop sila. Magpinsan nga't pareho mga babaero. Kala siguro ng boss niya maluloko siya dito habang buhay. Muli, tumulo ang mga luha ni Sandra dahil sa galit na nararamdaman. Hindi niya alam ang pupuntahan basta't walang tigil ang paglalakad niya. Hindi na siya babalik pa sa bahay na yon ni Leonardo. Gusto na sana niyang umalis sa laglag na yon, lulukay ng pride at humingi ng tulong sa ama para magpasundo na. Ngunit kapag ginawa niya yon, aalis siya na hindi malang naisalba ang pride niya. Patuloy siyang pagtatawanan ng Leonardo na yon dahil sa katangahan niya. Huminto siya sa may waiting shed malapit sa entrance ng farm nang makaramdam ng pagod sa paglalakad. Nagsimula ring umambon sa paligid. Bakit ka ba nagagalit kay Leonardo? Wala naman kayong relasyon, di ba? Maya-maya sabi ng isip niya habang nagmumuni-muni siya sa waiting shed na yon. Kaya hindi kanya niloko. May feelings ka lang sa kanya kaya nasasaktan ka ng ganyan. Well, tama naman ang isip niya. Hindi naman siya dapat na nag-react ng ganito dahil hindi naman niya nobyo ang boss niya. At least nalaman niya na mas maaga na wala rin naman tong pinagkaiba sa first crush niya noon sa Italy at sa lalaki na ka-one night stand niya noon sa bar. Ngayon, ang gagawin niya, magpapanggap lang na wala siyang nakita kanina. Pero hindi na siya makikitira sa kubo na yon at never na rin siyang magpapauto sa boss niya. Pero ang tanong, hindi ba siya lalabas na kawawa kapag iniwasan na nga siya ni Leonardo at tuluyang nilantad nito ang pakikipagbalikan kay Iris? Manigas ka dyan sa lamig. Napangat ang mukha mula sa pakikipagtitigan sa basang lupa si Sandra nang marinig ang boses na yon ni Aldrin. Ang una niyang naisip gawin na makita ito, itaboy. Ngunit isang ideya ang pumasok sa kokote ng dalaga. Hindi siya magiging kawawa sa paningin ni Leonardo kapag nakita nitong may pinalit na rin siya dito. Nandito ka ba para ialok pa rin sa akin ang deal mo? Yes, I'm still waiting for your answer. Binuksan nito ang pinto ng sasakyan at bumaba at nilapitan siya. Then it's a yes. At di mo na kailangan pang magpagawa ng written agreement? Tinaasan niya ito ng noo. Kahit ang huling kondisyon mo, hindi na rin kailangan. Dahil simula ngayon, hindi na ako titira sa bahay ng boss ko. At magre-resign na rin ako as his personal assistant. But in one condition, bigyan mo ko ng trabaho bilang kapalit. Napangisi si Aldrin, nangislap ang mga mata. Halatang kinatuwa ang offer na yon ni Sandra. Deal,
How about being my secretary with free hotel room? Di siya interesado sa huling sinabi ng HR manager, pati raw libreng pagkain at lahat ng pangailangan niya. Sapat na ang may bagong malilipatan at trabaho. So, kailan ako magsa-start? Bukas na bukas din. Tumango si Sandra bago naisipang sabihin ng isa pa niyang kondisyon, ang pinakamahalaga sa lahat. And one more thing, Sir Aldrin, date lang ang usapan namin. Kapag lumagpas ka doon, I swear, sisirain kong buhay mo oras na makabalik ako sa paternidad. And I won't stop hanggang pagsisihan mong nakipag-deal ka sa akin. And if you really know me, alam mo na higit pa ron ang kaya kong gawin? No problem. Yes, I like you, especially your personality. But to be honest, kaya lang naman kita inaalok ng ganito dahil gusto kong patunayan sa boss niya. Just like what I did to Iris, his ex-fiancé. Inalok ko ng malaking halaga kapalit ng pagpayag na hiwalayan si Leonardo, pero di totoong nagkaroon kami ng relasyon. Bahagyang lumawa ang mata ni Sandra. Kung magsalita si Aldrin, wala man ng bahid ng konsensya. Parang mas proud pa ito sa ginawa. You really did that? Sa sariling pinsan mo? Ano bang kailangan mong patunayan sa kanya para gawin mo yon? I'm a gay and I hate him for being a straight one. Palaging siyang bida sa pamilya namin kahit ampon lang naman siya. Pakiramdam ni Sandra lalong lumawa ang mga mata niya sa naging pasabog ni Aldrin. Wala sa itsura nitong pagiging bakla, pero di rin niya makita o kahit maramdaman na nagsisinungaling ito. Dahil para saan kung sisirain itong sarili sa kanya? Ngayon lang din niya nag-realize na kung ang pamilya nga ni Aldrin na may-ari nitong farm, ibig sabihin, pamilya din itong nagluklok kay Leonardo sa posisyon nito. Kaya nga kahit kapamilya ko may-ari nitong bukid ni Luis, si Leonardo pa rin ang ginawang general manager dahil sip-sip ang gagang yon. Biglang naging boses babae si Aldrin nang sumigaw na tila ng gagalaite. Humulokip-kip pa to na parang isang babae talaga. Did everyone know? No, except you and me. I mean, dito sa lugar natin walang nakakaalam. Pero sa Manila, halos lahat ng mga kaibigan ko LGBT. Hindi pwedeng malaman ng pamilya kong tungkol sa tunay na pagkatao ko dahil siguradong itatakwil nila ako. Hindi alam ng dalaga kung matutuwa ba dahil safe naman pala siya sa pakikipag-deal niya kay Aldrin. Di manganganib na baka pagsamantalhan siya nito o maaawa rito dahil marami na siyang nakilalang tulad nito na itinatagong tunay na pagkatao at alam niyang di madali. O kaya maawa rin kay Leonardo dahil wala itong kamalay-malay sa pinagagawa ng sariling pinsan. Ano kayang magiging reaksyon ng binata pag nalaman nito na ang tungkol sa ginawa ni Aldrin kay Iris? Bigla, nakuha ni Leonardo ang simpatya ni Sandra. Siguradong masasaktan to ng sobra kapag nalaman na malaking halaga lang pala ang ipinalit ng Iris na yon sa relasyon nilang dalawa. Tapos ngayon mukhang nagkabalikan na? Sinabi na kaya ng Iris na yun ng totoo o patuloy pa rin itong niloloko si Leonardo? Bakit mo sinasabi sa akin ang tungkol dito kung talagang kilala mo ko? What if gamitin ko to laban sa'yo? Kapag kuwan, tinaasan siya ng kilay ni Aldrin. Because I know you won't. Hindi mo rin naman gugustuhin malaman ng lahat kung sino ka talaga, di ba? Punong-puno ng kumpiyansa ang sagot nito. Lalo na ni Leonardo. Alam mo ba na matagal niya nang hinahanap ang babaeng nadhilan kung ba't namatay ang kapatid niya? At ano namang kinalaman ko sa pagkamatay ng kapatid niya? Celeste Villarreal from St. Rose University. Do you remember her? Mabilis pinroseso ni Sandra sa isip ang pangalang binanggit ni Aldrin. Hindi siya matandain sa pangalan sa mga tang dumahay sa buhay niya, kung di rin naman mahalaga. Pero mabilis niyang naalalang isang Celeste na ilang araw din niyang naging body noon sa St. Rose University. Paano nga ba niya malilimutan ng babaeng yon kung yun ang nagpakilala sa kanya ng forbidden kung saan ay may naka one night stand siya? Pero dahil sa kawalang interes nga ni Sandra sa pakikipagkaibigan, hindi niya natatandaan ang apelido na Celeste na minsan itong binanggit sa kanya. Celeste Bacamo at Villarreal ang apelido niya? Paniniguro niya kay Aldrin. Di niya maintindihan kung bakit biglang inatake ng kaba ang dibdib niya. Kaano-ano siya ni Leonardo? Huwag mong sabihin, tama ang iniisip mo. Siya lang naman na nag-iisang kapatid ni Leonardo, ang kapatid niyang namatay 3 years ago. Natagpo ang walang buhay sa boarding house niya sa Celeste, suicide. At ayon sa mga kasama sa boarding house, baka raw nagpakamatay sa Celeste dahil hindi nito kinayang pambubuli ng bagong kaklase nito sa St. Rose University. Pero di sila nagbigay pangalan dahil takot daw. Still hanggang ngayon, hindi pa rin tumitigil ang pinsan kong yon sa paghahanap sa nasabing babae. At kanina lang nakausap ko ang anak ni Senador Al Arevalo.
Nalaman kong taga St. Charles University din pala siya dati, pero pinatalsik daw na isang bagong salta at number 1 bully sa school na yon, at binanggit niya ang pangalan mo. Nabanggit ko rin ang tungkol sa pinsan kong sa Celeste Villarreal, at ikaw ang tinuturo niyang dahilan bakit namatay ang kapatid ni Leonardo? No, that shit was a shit liar. Pag-hysterical ni Sandra pagkatapos niyang marinig ang buong kwento ni Aldrin. Nanginig siya sa galit. Gusto niyang sugurin ng malakas na ulan at sugurin din ng walang hiya na anak ni Roman Arevalo, pero pinigilan siya ng HR manager. Hindi raw nito hahayaang sirain niyang magandang reputasyon ng farm dahil lang padalos-dalos ang desisyon niya. It's true na kilala ko sa Celeste dahil naging body ko siya sandali, pero hindi totoong binuli ko siya. In fact, pinagtanggol ko pa nga siya eh. At ikinuwento ni Sandra ang mga totoong nangyari nun, pero iiling-iling lang si Aldrin. Sa tingin mo, maniniwala sa'yo si Leonardo? Kung halos buong St. Charles University na ang nabiktima mo. Alam mo bang ilang beses din daw nag-suicide noon ang anak ni Senator Arevalo pagkatapos ng ginawa mo? Ganon din daw ang dating professor niyo noon na professor na ngayon ng Maharlika University. Kasalukuy may mga OJT dito sa farm? Sa tingin mo, hindi siya tetestigo laban sa'yo kapag nakita ka niya at nalamang kapatid ni Leonardo sa Celeste? Napatiimbagang si Sandra. Lalo niyang naramdaman ang panginig ng katawan dahil sa matinding galit. Gustong-gusto niyang isigaw sa mukha ni Aldrin ang buong katotohanan na ang anak ni Roman Arevalo ang nanguna, kaya ginantihan lang niya. At ang sinasabing professor ang tunay na nambuli kay Celeste at ipinagtanggol lang niya, at posibleng dahilan kung ba't nag-suicide ang kapatid ni Leonardo. Ngunit batid ni Sandra sa estado niya ngayon, Aldrin was right. Walang maniniwala sa kanya sa lugar dahil wala siyang kakilalang magtatanggol sa kanya. Kahit ang mga nakakakilala sa kanya, sigurado siya rin ituturong suspect dahil sa mga ginawa niya noon. Lalo na siguro si Leonardo. For sure magagalit ito ng husto sa kanya pag nalamang siya ang bullying matagal na nitong hinahanap. Kaya ba napapansin niya noon na parang may halong galit ang lungkot sa mata nito tuwing nababanggit ang yumaong kapatid? Sa kabila ng galit at kabang na nararamdaman ngayon ni Sandra, nakaramdam siya ng kakaibang lungkot at kirot sa puso niya. Sa nalamang matagal na palang patay si Celeste, ang tanging taong nagpakita sa kanya ng kabutihan noon sa St. Charles University, pero hindi lang niya pinahalagahan. Kaya pala bigla na lang tong di pumasok noon at nawalan sila ng balita. At ang mas masakit, kapatid pa pala to ni Leonardo. Pero bakit di ko nabalitaan ang nangyaring yun kay Celeste? Bakit parang di malang nabalita sa campus na may isang estudyanteng namatay sa suicide? Naguguluhan pa rin tanong ni Sandra sa HR manager. Dahil pinigilan ni Leonardo na kumalat yon para din protekta ng pagkatao ng kapatid niya kahit patay na. Ewan ko nga ba dun? Alam naman niyang kung hinayaan lang niyang ilabas ng medyang tungkol doon, panigurado, mapapabilis ang paglutas ng kaso. Hindi siya mahihirapan na hanapin ka, pero sa bagay, Aldrin grinned. Di madaling banggain ng isang Don Matias Mondragon. For sure, gagawin din niyang lahat para protektahan ang anak niya, kahit mali. Tumalim ang mga mata ni Sandra nang balingan siya ni Aldrin. Huwag mong idamay si Dad dito, dahil mas lalong wala siyang alam sa nangyari kay Celeste. Kahit abot langit ang galit ni Sandra sa kanyang ama, di pa rin niya kayang marinig na may nagsasalita na masama laban dito. Mas lalong hindi niya yun papayagan.